Mahigit 100 pamilya ang apektado ng sunog sa isang residential area sa Parañaque. Mabilis na kumalat ang apoy sa Sitio Santo Niño Phase 1 sa Barangay San Dionisio dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ang ilang residente walang naisalbang gamit. Walang nasugatan sa sunog pero 150 ang apektado. Iniimbestigahan pa ng BFP ang ugat ng apoy. Sa kulungan ang bagsak na mga Chinong nagpapatakbo umano ng isang scam hub sa Parañaque City. Nabisto sila dahil sa recruit na ikinulong umano at pinagbantaang papatayin matapos umatras sa alok nilang trabahong panloloko. Nakatutok si John Consulta. Pagdating sa target na unit sa Parañaque, mabilis na pumasok ang NBI Cybercrime Division. Agad hinuli ang 3 Chinese na inabutan sa lugar. Ang isa may bit-bit ng bag para sana tumakas. Sabi ng NBI, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa kaibigan ng biktima na ikinulong siya at sa pilitang pinagtatrabaho. Pinagbantaan din umano ang biktima na papatayin siya kung magtangkang tumakas. Ni-recruit siya as a IT expert na sinasabi na gumagawa ng isang program. At pagdating doon, nung dinala na siya doon, na nakita niya na scamming pala ang trabaho, mostly may sa cryptocurrency. Nung nakita niya scam hub siya, pumalag na yung victim. Nung pumalag yung victim, nakatakbo, ngunit nahabol nung 3 Chinese, dinala ulit sa unit, doon hindi na pinapalabas. Kumpiskado sa lugar ang isang posas at mga computer na hinihinalang ginagamit sa scam hub ng mga suspect. Wala pang pahayag ang mga dayuhan na nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Finailan natin sila ng ang kidnapping and serious illegal detention, na inquest na sila, at gumawa na rin tayo sa immigration, tingnan nila kung anong status ng 3 Chinese na to. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pinotakti ng samut-saring komento ang video ng isang binata mula Misamis Occidental. Ang kanya kasing labi namaga matapos itong masting ng isang putakti. Ang binata mula Osamis City, Misamis Occidental na si Angelo nag-crave ng buko. Nanguha siya sa punong ito. Para maabot ang mga buko, sumampa si Angelo sa balikat ng kaibigang si Raymond. Nung nasa taas na ako, niyugyug ko ng malakas. Nang biglang, hinila nawalan ito ng balanse at nahulog. Nang kanya pala kasing niyugyug ang mga nyong. Nadistorbo ko yung bahay ng lampinig. Ang lampinig, tawag nila sa wasp o putakti. Opo, yung insektong napakasakit mamandig mga gat o mag-sting. Marami yun. Nakagat ako sa labi. Makalipas daw ang halos kalahating oras. Namaga na yung labi ko. Mahapdi. Ang bigat ng labi ko, parang may nakapasan sa labi ko noon. Nahihirapan ako magsalita, hindi ako makanguya ng sakto. Paano kaya humupa ang pamamaga ng labi ni Angelo? Kuya Kim, ano na? Ang mga putakti, agresibo. Kapag nagambala ang kanilang pugad, ang mga babaeng putakti, nagsisting bilang pandepensa. May ilang uri ng putakti na pwedeng gawin ito ng maraming beses. At kaya napakasakit ng kanilang kagat o sting ay dahil sa taglay nitong venom. Sa bees, pag nag-sting sila, naiiwan yung tusok. And one time lang sila nagsisting. Unlike sa wasp, hindi na naalis yun. So, pwede silang ulit ng pagtusok. In terms of kamandag ng kanilang sting, para yan sa mga kalaban. Yung pwedeng mangyari sa tao, ang effect niyan, yung pamamaga, makati, masakit, and after a while, nawawala na rin naman. Iba-ibang reaksyon ng katawan ng tao sa wasp sting. Ang iba nakakaramdam lamang ng mild reaction gaya ng pananakit, pamumula at pamamaga. May iba, moderate ang reaksyon. Habang ang ilan ay napaka-severe reaction o anaphylaxis na maaaring banta sa buhay ng biktima at nangangailangan ng emergency treatment. Kapag nasting ng putakti, lagyan ng yelo ang parte ng katawan para mabawasan ang sakit at pamamaga. Uminom ng antihistamine para sa severe swelling at pangangati.
pwede rin uminom ng pain reliever para mabawasan ang pangingirot. Kung nakakaranas ng sintomas ng anaphylaxis, mas mainam na kumonsulta sa doktor. Sa kaso naman daw ni Angelo, Wala pa akong nilagay na gamot or kahit anong cream. Sadyang pinabayaan ko lang po buong araw. Hindi po tayo dapat magpadalos-dalos at dapat tayo mag-ingat sa ating mga galaw. si Angelo mapalad pa rin na kahit tamagaman ang kanyang labi, hindi ang pinakamalaki at pinakadelikadong putak sa buong mundo ang kanyang nakaengkwentro. Mas malala kasi ang maaari niyang sapitin kapag nasting nito. Sa laki nitong maaring umabot na hanggang 5 centimeters, ang Vespa mandarinia o giant hornet ang tinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakadelikadong putakti sa buong mundo. Ang taglay nilang venom maaring maging banta sa buhay ng kanilang nakagat o nasting. Katunayan, may mga napaulat ng namatay sa Asia dahil sa matinding reaksyon sa kanilang lason. Dahil dito, sila'y binansagang murder hornet. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Bukod kay Perena, hinahanap na rin ni Kera Mitena si Sangretera sa iseryeng Sangre. Nakilala siya sa tulong ng mga kambaldiwa ng mga brilyante. Ang mga gumanap sa kanila, gayon din sa tagapagbantay ng isang lagusan, kilalanin sa chika ni Aubrey Carampel. Mga brilyante, tinatawag ko ang mga kambaldiwa. Ilahad ang inyong mga sarili sa inyong Panginoon. Mula sa pananahan sa loob ng mga brilyante, nag-avisala na sa Encantadia Chronicles Sangre ang mga kambaldiwa na ipinatawag ni Kera Mitena. Si Alipato ang kambaldiwa ng brilyante ng apoy na ginagampanan ni Jay Ortega. Mula naman sa brilyante ng hangin, ang kambaldiwang si Avilan na ginagampanan ni Radson Flores. Si Lexi Gonzalez naman ang gumaganap bilang Saria, ang kambaldiwa ng brilyante ng lupa. At si Agua, ang kambaldiwa ng brilyante ng tubig, played by El Villanueva. Ang mga kambaldiwa, ang mga buhay na elemento ng mga brilyante at itinuturing na Panginoon ang sinumang may hawak sa kanila. Kaya naman, susundin ng mga kambaldiwa ang lahat ng naisin ni Mitena at sinagot din ang kanyang mga katanungan. Sila mismo ang nagpakita sa malupit na kera ng katauhan ng anak ni Danaya na si Tera. Siya ang sanggring nakatakdang manguna upang mailigtas ang Encantadia. At sa kanyang pamumuno, ikaw ay magagapi at mababalik ang kapayapaan sa mundong ito. At itinuro pa kung saan matatagpuan ang sanggring itinakda. Ang sangre na iyong hinahanap ay matatagpuan sa mundo ng mga tao. Bukod sa mga kambaldiwa, may bago pang karakter na ipakikilala. Si Dalingay, ang sirenang tagapagbantay at may hawak ng susi sa lagusan sa karagatan na matatagpuan sa Adamya. Ginagampanan ng Muay Thai fighter na si Francesca Chua. Abisala mga kaibigan, ano ang aking mapaglilingkod sa inyo? Taglay ni Dalingay ang isang sibat at ang nakabibinging tinig sa pakikipaglaban. Pinahihintulutan niyang dumaan sa lagusan ang sinumang makadaig sa kanya. At dapat ding abangan. Sandali. May nararamdaman akong kakaiba. Lumalakas ang aking pakiramdam na ang aking hadiya ay maaaring nasa paligid lamang. Magkikita na nga kaya ang mag-ashti na sina Perena at Tera? Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Naghain ng administrative complaint si missing Sabongero whistleblower Dondon Patidongan laban kay dating CIDG Chief Romeo Macapas at dalawang iba pa. Pinipilit umano kasi nila ang mga kaanak na ituro siyang mastermind at hindi si Atong Ang. Narito ang aking pagtutok. Inireklamo na rin sa National Police Commission ang NAPOLCOM si Police Brigadier General Romeo Macapas. Isinampa ito ni Dondon Patidongan ang lumutang na whistleblower sa kaso ng mga missing Sabongero. Alegasyon niya, nakialam umano ang dating CIDG director sa kaso. Ginagapang daw ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang Sabongero para ibahin
ang nilalaman ng kanilang salaysay. Tinuturuan na nabaliktarin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atungang. Bukod kay Macapas, naghain din ng administrative complaint si Patidongan laban sa dalawang iba pang opisyal ng pulisya. Kinasuhan dito ay si General Romeo Macapas at saka si Jairos Vincent Consina at saka si Police Lieutenant Colonel Rosel D. Encarnacion. Ang kaso po nila ay misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer, and oppression. Ang reklamo, sinuportahan ng kapatid ng nawawalang si Michael Bautista, ang lalaking nakuhanan ng video na ine-eskorta ng dalawang lalaki palabas ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Ang gusto nila mangyari doon, yun nga po, napipirma ko ng affidavit na ang kakasuhan po namin ay yung Patidongan Brothers. Nagreklamo ko, bakit niyo po kakasuhan? Siya po yung state witness namin. Ayon naman sa kapatid ni Patidongan na si Ella Kim, susunduin lang dapat sila ng kapatid na si Jose sa Cambodia. Pero bigla na raw silang inaresto ng CIDG team pagdating sa airport. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. So para sa iyo, ano yun? Ano nangyayari? May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Ang NAPOLCOM pagpapaliwanagin daw sina Macapas, Encarnacion at Consina. Hindi natin kinokondem sila kaagad, pakikinggan natin sila. Pero kung sa investigasyon at sa hearing at sa aming deliberasyon, meron sila pananagutan, hindi kami matatakot na patawad sila ng nararapat na parusa. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Macapas na sa NAPOLCOM na niya sasagutin ang kaso. Patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang dalawang iba pang inireklamo. Kinumpirma rin ng NAPOLCOM, may kakasuhan ulit silang panibagong grupo ng mga matataas na opisyal ng PNP kaugnay sa kasong ito. Mukhang klaro na rin yung part 2 ng kabanata na to. May mga iba pang mga pangalan na nasa radar namin na solid. So kung yung isa pang tao na yon ay na magiging testigo ay magmamaterialize, then thank you very much. Sabihin na lang natin na plural yung generals. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sabi nga nila, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Pinatunayan yan ni Shaira Diaz at E.A. Guzman as they tied the knot today matapos ang 12 years of relationship. Ang emotional at star-studded wedding sa chika ni Nelson Canlas. The long wait is over para sa kapuso couple na sina E.A. Guzman at Shaira Diaz. 12 years nang magkasintahan ng dalawa at ngayong araw ikinasal sila sa isang simpleng wedding ceremony sa Cavite. Ethereal at blooming ang bride as she walks down the aisle. Ang groom dashing pero halatang kabado bago ang ceremony. Sinaksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawa nang malalapit sa kanila mula sa loob at labas ng showbiz tulad ni na Senator Jinggoy Estrada at kapuso comedy genius Michael V na ilan lang sa mga ninong ng couple. Mga ninang din sina OIC for Entertainment Group Cheryl Chingsi, Senior Vice President for GMA Public Affairs Nessa Baldelion at 24 Oras anchor Vicky Morales. Konti na lang yung tip na ibibigay ko, parang commitment na lang talaga at saka unahin ang kasal bago showbiz. Present syempre ang mga kababol gang ni EA. Mahal na mahal namin yan si EA. I'm very happy for Shaira also. I-enjoy nyo lang yung time nyo na kayong dalawa pa lang, wala pang kids. Kasi natutuwa lang ako na napagdaanan talaga nila, mapagdaanan nila step by step. At ang unang hirit barkada ni Shaira. Na-inlove sila sa isa't isa. Hindi nila kinalimutan yung kanilang mga magulang, yung pagmamahal nila sa kanilang magulang. So, I wish them happiness and more happiness, more love, and good luck on your wedding night. Naging emosyonal naman ang dalawa sa kanilang wedding vows. And now, I got to say that every second of patience brought me to the most beautiful reward, and that's you. Thank you. Thank you for waiting for me.
And I promise, from this day forward, you'll never have to wait again. Magiging masaya ka na mamaya. Yung kanina habang inaantay kita pagbukas ng pinto, sabi ko lang talaga, oh my God, oh my God. Yun lang. Yun lang. Thank you, love. Ako, I'm very happy. We're so blessed kasi napakaganda ng weather ngayon. Yesterday, Yes, thank you, Lord. sobrang umuulan and we prayed for this. Ang daming nagdasal para sa araw na to. So, thank you. Masaya kami na ang dami nagpunta at nag-celebrate. Kasama kami. So, we're very grateful. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nanindigan ng gobyerno ng Pilipinas na patuloy nitong ipagtatanggol ang teritoryo ng bansa. Kasunod ito ng tila babala ng China na pagbabayaran ng Pilipinas ang anilay pag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kabila ng mga pinakahuling panggigipit ng China, hinding-hindi raw uurong ang Pilipinas para ipagtanggol ang karapatan sa sariling exclusive economic zone. Ayon sa palasyo, naayon sa mga panuntunan sa ilalim ng international law ang pagmamaniobra ng BRP Suluan sa Baho de Masinloc na nauwi sa banggaan ng 2 barko ng China na humahabol at nangaharang dito. Nasundan pa ito ng pagtaboy ng Chinese J-15 jet fighter sa patrol aircraft ng PCG sa Baho de Masinloc kahapon. Ang gobyerno ay hindi nagpo-provoke ng anuman, dumidepensa lamang tayo at pinapatuloy lamang ang pagprotekta at paglaban para sa ating teritoryo at sovereign rights. Sa isang editorial article ng Global Times ng China, nakasaad na kapag hindi tinigil ng Pilipinas ang anilay mga panguudyok ng gulo sa South China Sea, pagbabayaran anila balang araw ang mga pagkakamali at pagmamatigas nito. Sagot dyan ng Malacanang. Yan po ang kanilang naratibo. Tayo ay hindi aatras sa laban, pero hindi po tayo nagpo-provoke. We are not waging any war against any country. Ayon sa Department of Foreign Affairs, alam ng gobyerno ang Freedom of Navigation Operations ng US sa Baho de Masinloc. Sa ilalim ng doktrina ng Innocent Passage at Freedom of Navigation, hindi kailangan magpaalam ng warships kapag daraan sa territorial, archipelagic seas o exclusive economic zone ng isang bansa. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, pakailang ng BRP Suluan na hatiran ng tulong ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc, hindi para mang-udyok o magsimula ng anumang gulo. Sa kasamaang palad, nagkabanggaan ang 2 barko ng China at ayon sa impormasyong nakalap nila, may casualties sa panig ng China Coast Guard. We learned may casualties on the other side, so this is really very unfortunate. Nananawagan ang Independent International and Strategic Research Organization na Stratbase Institute kay Pangulong Marcos na manindigan at huwag isuko ang anumang parte ng teritoryo ng Pilipinas. Ganun pa man, naniniwala ang isang maritime law expert na posibleng titindi pa ang panggigipit ng China sa PCG at sa mga Pilipinong mangingisda. Ipitan pa nila lalo yung hold nila dun sa area, even extend up to the full extent of the 9-dash line. Iipipin talaga nila tayo. Kumbaga parang hino-hostage yung mga mangisda natin. Kung mangyari kasi yon na umatas tayo dahil sa pressure or sa pananakot nila sa atin sa mangisda natin, di forever na tayong ganon. Kaya hindi tayo dapat mag-give up. Sa huling impormasyon mula sa Philippine Navy, may 13 Chinese militia vessels at 7 Chinese Coast Guard vessels sa Baho de Masinloc. Mas marami sa nakita kahapon sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG. Ang BRP Teresa Magbanwa ang nag-iisang Philippine Coast Guard na nagpapatrolya ngayon doon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Bukod sa viral na jet ski holiday joke ni Vice Ganda, may isa pang birong naungkat naman sa Senado. Pinukol nito si Senador Rodante Marcoleta, kaya pumalag ang mambabatas. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling kanina, may ibang isyong inungkat si Senador Rodante Marcoleta. Po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang,
Pati po ako ay kanyang idinawit. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Bagamat wala siyang pinangalanan, nag-viral online ang mga video ni Vice Ganda na nag-joke ukol sa senador. Meron ding joke si Vice Ganda, tila tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, tinukoy niya ang jet ski holiday sa West Philippine Sea na may kasamang libreng trip sa The Hague ng ICC para sa mga DDS. Sa pamamagitan ng isang resolusyon, kinundina ng Davao City Council ang biro ni Vice Ganda. Ayon kay Councilor Danilo Dayang Hirang, hindi nararapat na gawing biro ang kalagayan ni Duterte, ang nahalal na mayor ng Davao City, lalo na't dati siyang presidente ng bansa. Iginiit ni Dayang Hirang na bilang isang sikat na celebrity, may malaking papel ang komedyante na pagbuklurin ang mga mamamayan. Pero salungat daw ang nangyari matapos ang nasabing biro. Sabi naman ng Davao City Council, wala itong panahong ideklara pang persona non grata si Vice Ganda. Masyado raw itong mababaw at hindi karapat-dapat pagtuunan ng atensyon. Kinukunan pa namin ng panig si Vice Ganda. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naghain ng not guilty plea ang mga dating opisyal ng Department of Budget and Management na sina Christopher Lau at Arnold Dupla. Inihain po nila yan sa Saligan Bayan 5th Division kaugnay sa kinakarap na kasong graft dahil sa maanumalyang pagbili ng mga medical supplies noong pandemya. Mahigit 4 billion pesos na halaga ng personal protective equipment o PPE at mga surgical mask ang binili sa Farmally Pharmaceutical Corporation noong bahagi pa po sila ng Procurement Services Unit ng DBM. Kapwa po akusado ni Lau at Dupla sa graft case ang ilang opisyal ng Farmally. Mga kapuso, Pia, naging banding ng ilan ang tumutukpo sa GMA. Abay, syempre, tulad sa Sangre. Pero level up pa ang banding ng nakilala naming mag-ina online. Aba, Emil, pati yung mga Sangre costume kasi, ginagawa nila using recyclable materials. At, meron pang bonus GMA Gala gown na a la Heart Evangelista. Ang patok nilang gimmick, tinutukan ni Darlene Kai. Ano? Ganyan talaga ang OOTD mo? Bihis Sangre ba? Sagot na yan ni Mommy Rochelle kahit pa ang gamit lang foam scraps, glue gun at mga kaanik-anikan. Charan! Tera, ganitong gown ni Heart na panggala. The gown took about 5 months to make. Challenge accepted. Lumang damit na pinatungan ng cutouts at pininturahan ng mag-ina. Umabot ng 3 araw. Ang resulta, Really a work of art. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Emil Sumangil para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.